Dahil ginugunita ngayon ng National Teachers Month, isang espesyal na bisita ang makakasama natin dito sa studio. Hindi lang siya isang guro, dahil isa din siyang content creator na nagbibigay ngiti at saya sa marami. Pero bago natin siya kilalanin, panoorin muna natin ang isa sa kanyang nakakaaliw na TikTok videos. Let's all watch this. Finally. Deserve. I know you love fucking me. I can tell by the way you in love. Ayan, at para kilalanin at makipagkwentuhan sa kanya, makakasama po natin this Monday morning si Teacher Vilma Aguinaldo. Good morning. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Teacher Vilma. Good morning. Good morning po. Okay, Good morning po. Good morning. Very curious ako. Paano nagsimula ang journey mo bilang content creator sa TikTok? At mostly, ano yung mga content na ina-upload mo? As you said kanina, yung pinakita kanina is 4 million views. Bali po kasi, nung wala pa pong TikTok, talagang mahihayin po ako sa camera. Siguro nag-start po siya nung pandemic. Kasi nung pandemic po, nasa bahay lang po tayo, di ba? So, siguro dala na rin po ng pagka-bored. Kaya, nung napapanood ko po kasi yung mga TikTok sa video, yung mga video pa sa TikTok, parang sabi ko, parang naiinganyo ako, parang nakakatuwa. Sabi ko, siguro kaya ko rin gawin to. Kaya, nag-try po ako sa mga pa-do-it muna, tapos hanggang sa dinadab ko na po yung ibang content creator. Tapos, hanggang sa doon na nga po, nag-trinay ko na po yung na-enjoy ko po lahat yon. Tapos, nag-trinay ko na po yung mga sarcastic, doon na po nag-start dumami yung followers ko. Oh, so nung nag-umpisa, hindi pa ganun kadami ang followers, tsaka views. Tapos nung naging nakakatawa na ang posts nyo, doon na siya tumaas. Okay, nanotice nga namin, puro nakakatawa ang mga posts nyo now. Ano ba ang inspirasyon mo sa paggawa ng mga to at paano ka nakakakuha ng ideas, teacher? So, nung una po, siyempre, yung inspirasyon ko, yung mga ibang content creator na nakakatuwa din naman kasi yung mga content nila. Tapos, yung siguro, yung naging inspiration ko lang, sila din, at saka yung mga followers ko nga na laging nakaabang dun sa mga videos na i-upload ko. Tapos, idea sa kanila din. Pero sa ngayon po, katulad niyan, yung ibang content ko po mostly ngayon sa school Pero parang it comes out naturally na lang po kung ano po yung lumabas. Hindi na yung pinag-iisipan pa kung anong content ang gagawin. Basta't may cellphone akong hawak, basta't nag-video ako, content na po yun. I would think marami sa mga estudyante mo ang followers mo at nanonood sa iyo. Siguro sila yung nag-uumpisa nung pagpapanood tapos yan na mag-share na. Pero ano ang reaksyon mo sa mga estudyante sa mga TikTok na ginagawa mo? Kahit naman po sa TikTok din, halos karamihan po ng followers ko, talagang mga estudyante. At nakikita ko yung reaction nila sa mga comment. Kasi yung mga content ko naman po, kadalasan para din sa kanila, yung pagiging estudyante nila, pagbibigay ng tips at saka advice. So natutuwa naman po, at saka yun nga po, nagtatanong din po sila sa akin kung anong gagawin. Tapos sinasagot ko rin naman yun. Kaya feeling ko naman na satisfied naman po sila sa mga content na ginagawa ko. Pero I believe, Teacher Vilma, pag teacher ka, sobrang busy ka. Paano mo nababalansya maging teacher and maging isang content creator? Kasi po yung mga content ko naman, hindi naman siya kailangan pag-isipan Kasi more on parang about may sa profession ka ko lang. naman. Parang about din naman po sa profession ko yung mga content ko. Kaya hindi pa ako nahihirapan mag-isip. Kaya kahit na sobrang busy ako, kahit nasa school ako, nakakagawa po ako ng content. Kasi more nagbablog, parang pag-vlog kung ano yung ginagawa ko sa araw-araw. Actually, parang mas stress reliever, no? Parang pag ginagawa mo yun. Sobrang nakakalibang at saka talagang nakakabawas po talaga, nakakatanggal po ng stress sa maghapon na ginagawa namin sa school. Pero Teacher Vilma, I'm sure maraming natutuwa sa ginagawa mo, pero hindi rin mawawala ang mga haters. Alam mo naman, di ba, may mga mema
dito sa mundo. Okay, anong reaction mo pag merong nagne-negative o hate comment sa'yo? At, well, anong ginagawa mo pag ganyan? Dumaan na po ako dyan, sobrang nabash po ako, kasi yung dati ko pong mga content kasi, sarcastic ang dating, ganun. Kaya talagang hindi mawawala po yung mga basher. So, ang ginagawa ko na lang, pag hindi ko na po talaga natitiis, binablock ko na lang po sila. Ganon. Para hindi na po sila ma-stress sa akin. Sa bagay, oo nga, bakit nga naman sila manonood sa'yo tapos hate comment pa, di ba? Block na lang po. Oo nga naman, tama yan. Good idea yan, Teacher Vilma. All in all, ilan na ba ang followers mo sa TikTok? At ano yung pinakamalaking views mo na nakuha sa mga videos na pinost mo? Bali, 200K po followers. Wow! Pero ang pinaka sa 4.4 million po. Wow, how do you feel about it, Teacher Vilma? Wala naman po kasi nag-i-enjoy lang naman po ako eh. At saka nakakatuwa din po kasi may mga nagsasabi na natutuwa sila sa akin, na-inspired sila sa akin. Nagugulat na nga lang ako, may nag-PPM sa akin na natutuwa sila sa mga video ko. So, yun po, parang hindi na ako makaalis tuloy sa TikTok world kasi ang dami mga taong... Pero may I ask, teacher, may asawa na po ba kayo Opo. at anak? So I'm sure proud na proud po sila sa inyo. Hindi po. Hindi? Pero I'm sure monetized na yan dahil sa dami ng taong nanonood. Am I correct? Sa TikTok po, wala pong monetization eh. Parang, ano lang po, sa pag-affiliate ko lang po din pakumas. At saka sa mga brand siguro, Opo, no? opo. Okay. Para naman sa mga ka-RSP natin na gustong bisitahin o panoorin ng iba mong bang funny TikTok videos, invite mo naman sila to follow your TikTok account, Teacher Vilma. Sige po. Sige, follow niyo lang po ako sa TikTok, sa Ma'am V po, Ma'am V08, at saka sa FB po. Ano po ang inyong FB account? Ganun din po, Vilma Aguinaldo po. Alright, talaga namang hindi lang always serious side ang pwedeng ilabas ng ating mga teachers. Pwede rin sila may pagkulitan. Kaya naman, thank you very much sa pagbibigay oras sa amin this morning, Teacher Vilma Aguinaldo. Again, thank you po and stay safe. Thank you din po. Thank you din po sa PTV4, sa Rise and Shine po na binigyan ako ng pagkakataon na makapag-guest po sa inyo. Ayun po, natupad po yung pangarap ko na mapanood sa TV. Yeah. At saka, pwede po Oh, sure. Go ahead po. Go ahead, ma'am. Magbati po kayo. Okay po. Binabati ko po ang mga taga-Imbas Unit 1 sa pamumuno po ng aming principal, Sir Noel Kiboyen. Sa lahat po ng mga estudyante dyan at saka guro. Hello po. Alright. Maraming salamat, Teacher Vilma.